Magandang umaga, NCF. And today is December 28. I am recording this message kasi may pupuntahan kami ni Tita Jack. But today, after Christmas, ang ating message today is Love Came Down. Kinuha ko yan sa 1 John 4, verses 9 to 12. At ang sabi dito is this, no? This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as an anointing sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Napakaganda ng message, no? And to ang essence ng Christmas. Simulan natin ng problema, no? Alam mo, ang dami kong beses nababasa to. Na ang sinasabi nila, I do feel sad in Christmas season. In other words, sila ay malungkot na malungkot pagdating ng Pasko. O itong mga panahon na to, madaming malungkot na tao. Di ba, ang daming nagsasabi, Merry Christmas everyone. Pero deep inside, sila ay malungkot. Kaya nga, di ba, 3 days ago, ang buong bansa natin and even sa labas ng mundo ay nagse-celebrate ng Christmas. Pero sa gitna ng celebration na to, madaming tao feel so sad. Oo, malungkot sila. In fact, hindi ko alam kung bakit ang Pasko nila ay napakalungkot. No? At dito natin bubuksan o dito natin i-build up ang ating message for this Christmas. Kasi yung kanilang kalungkutan ay may pinaghuhugutan. Ano yung pinaghuhugutan nila? Kailangan hindi nila maramdaman yung pagmamahal eh. At dahil dyan, hindi nila masabing Merry Christmas. Ang aking prayer, although alam ko may nangyayari dyan, I could feel in my spirit na sana walang ganyan sa NCF. But hindi natin maisip no? Kung walang ganyan, madaming reasons bakit malungkot ang tao. Let me state one reason where, eto nga sinabi ko kanina, where we will build up this sermon. No? People feel sad at this moment kahit madaming seemingly celebration around us because love, I think, kailangan ma-achieve. Ano yung ma-achieve? Love must be worked upon para mahalin ka ng tao, lalong-lalo na sa Pasko. Paano yan, no? Pag ganito yung pag-iisip ng tao, ganito yung kanyang hugot, no? Hindi mo ma-achieve ang love because you are not able to prepare. Bakit di ka makaprepare? Financially, wala kang pera. Hindi ka makapagregalo. O nakikita mo nagpapalitan ng regalo, nako-compare mo yung sarili mo na hindi ka nakakapagbigay. Ang tingin mo, hindi mo na-achieve ang Christmas spirit. Sa ganyang pag-iisip, sinusukat mo ang pagmamahal sa measure ng pera o salapi. Dahil pag wala kang mabigay na pera o wala kang mabigay na regalo, wala kang love. Wala kang love. Kaya nga pagdating ng Pasko, ang daming gustong kumita ng pera eh. Gusto nila, hindi sila makapag-celebrate ng Pasko pag wala silang pera. Oh, di ba? Yung parang pakiramdam nila, kulang. Pero pag ganyan ang pag-iisip mo, kapatid, hindi yan love. Mali yan. Bottom line sa mga tao, this love, para maramdaman galing sa buto, dapat mayroong pera. Dapat may performance. Dapat sa buong taon may success. Yan ang pag-iisip eh. Magtatrabaho ko, mag-iisip ako para pagdating ng Pasko, pwede akong, yun ang word,
pwede akong sumaya. Diba? Kasi yan, pinagtatabahuhan. Laging success or performance. Sabi nga nung pinsan ni Tita Cha, no, na sinasabi sa akin, kita mo nga naman ng Pasko, buong taon nating iniintay, dumadaan lang. In other words, ang kanyang pinanggagalingan, kita mo, yung talagang pinaghihirapan mo to, nakikita mo yung iba magagaling, no? Sasabihin mo next year, paghihirapan ko yan, paghahandaan ko. Pero pag yan ang pag-iisip mo, talagang malungkot. Yung nakakadagdag pa dito, no, yung binibigyan ng focus o binibigyan ng attention o binibigyan puri yung mga taong nakaka-achieve, no? Yung nakaka-prepare, yung tipong nabibigyan sila ng special treatment, no? Pag madaming regalo, yung ako naramdaman ko yan no, dadating sa Pasko dahil wala na akong trabaho noon, wala na akong pamigay. So, nalulungkot ako at hindi ko alam pa ano ang gagawin. Dito, ako kinorek ng Panginoon. Kung ganito ang pananaw mo at sa ikot ng mundo, nag-i-struggle ka. Ang bottom line niya na mangyayari sa iyo, meron kang sadness, meron kang takot, no? Minsan ayaw mo na umattend ng ayaw mo umattend ng mga gathering kasi wala kang hindi ka handa may rejection, nire-reject mo yung sarili mo, and ultimately, loneliness. Kasi nagse-celebrate ka mag-isa ng Pasko. Alam mo, ang sinasabi ni God sa iyo ngayon, kung ganyan ang pag-iisip mo, you should stop now. Bakit? Christmas season is about love. Not the way we understand it, but love has been the language of God sa iyo. Kaya nga, ang topic natin ngayon, love came down. Oo, bumaba ang pagmamahal from the langit at pumunta para sa ating lahat. Principle number 1 says, God's love was demonstrated, not just declared. Yan, napakaganda niya. Ulitin ko ulit, no? God's love was demonstrated, not just declared. Sabi dito sa verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Alam mo, this is God's love. Hindi lang yan sinabi, I love you, not only in words, but in specific action, di ba? Sinabi nga ni Ate Peanut in one of those prayer meetings natin, naalala ko, no? Yung sabi ni Ate Peanut, he could not just imagine how God felt nung Pasko na binigay niya ang kanyang anak. Biro mo iniwan ang kanyang ang langit para ibibigay ang kanyang anak. Hindi lang ibigay, pero yung anak niyang yan ay pagbabayaran at mamamatayan, pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan natin sa mundo. Sabi nga ni Ate Pina, siguro malungkot si God, no? Ang lungkot-lungkot ni God kasi ang binigay niya is very precious. Binigay niya yung pagmamahal not just in words, but in action. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon, I love you. Meron siyang hugot. He proved it by sending Jesus. Ito ang story ng Christmas. Christmas season, hindi lang to ordinaryong holiday. This is not an ordinary holiday. Bakit? Mga holiday, mga sineselebrate natin kung ano-ano lang, no? Labor Day, mga ganyan-ganyan. Pero Jesus, who came down to us, at ang sabi nga Emmanuel, God with us. At siya ay tumira na sa ating mga puso. Kaya nga, Christmas means love came down. It is an action. Hindi siya salita lamang. Love came down. Hindi lang siya pumunta dito para mag-display yung ginagawa ng mga artista, no? Yung kakanta-kanta, mabibigyan tayo ng kasayahan, hindi. Pumunta siya dito, ang kanyang objective is to sacrifice, to pay for all our sins. Kaya nga tingnan mo itong picture na dinala ko dito. Christmas
O, di ba yung iba Christmas tree yung nilalagay, no? Pero to, naglagay siya Christmas cross at nilagyan niya ng palamuti, no? Kaya nga love came down through Jesus at the cross. Sabi nga ng Romans 5:8 says, God demonstrate His own love for us in this, while while we were still sinners, Christ died for us. Ngayon, imaginein mo tong ano, no? Nung sinasabi nito, no? Hindi ka kamahal-mahal. When you are at your worst, minahal ka na kagad ng Panginoon at namatay na siya para sa'yo. Kaya nga yung tinuturo dito sa Paskong to is, that is real love. Not just spoken, pero pinatunayan. Ito ang Christmas story. And, at ang sabi ni Jesus, this love, hindi lang sa salita, pero ang kanyang intention, ma-experience ng bawat isa. Maramdaman ng bawat isa. At sasabihin mo, Lord, salamat. Minahal mo ko, kaya masaya ako ngayong Pasko. God's love must be reflected, not just received. Alam mo, ulitin ko tong principle number 2 na to. No? Pag natanggap mo ang pagmamahal ng Panginoon, kailangan mo siyang i-reflect. Hindi mo lang sa tatanggapin, hindi lang siya maiiwan sa puso mo, kailangan mo siyang i-reflect. No? Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Ang ganda-ganda nitong verse na binabasa natin. We learn from principle number 1 that love came down from heaven. No? Inuulit-ulit po, ito yung essence ng Pasko. Ito ay proof of God's love. Ito yung katibayan. Hindi lang in words, but more specifically in action. Kaya nga nung Christmas is about God is saying to you, mahal na mahal kita anak, I love you. Hindi natin kailangan mag-perform, hindi natin kailangan, although okay lang naman maganda, hindi ko sinasabi pangit maganda, no? Pero kung yan ang ultimate motive mo, maghahanda ka, magpapakahirap ka para may pambigay ka sa Pasko, mali. Kasi pinaghihirapan mo yung pagmamahal, hindi. Dapat out of gratitude, no? Lord, dahil minahal mo ako, gusto kong ipakita ang pagmamahal mo through giving of gifts. Yan, pwede. Kasi maganda na ang iyong motibo. We need to receive it with complete joy. Talagang tuwan-tuwa ka. Kaya naintindihan ko to, talagang dito ko na-appreciate ang Christmas. Dito na magsisimula ang celebration ng Christmas sa'yo. Yung sasabihin mo, Lord, minahal mo pala ako. Kaya, ang saya-saya mo, no? Pag nakakakita ka ng taong masaya, masaya ka rin kasi nakakahawa, no? Ito nga yung sinasabi ni Patrick no, sa prayer meeting, no? Ba't ganun pastor, no? Nararamdaman ko yung pagmamahal ni God. At yung mga tao, pinapakain ako, no? Para lang mag-pray, no? Hindi, ang nakikita nila, love ni God, nawala sila. At gusto nilang makuha kung ano yung meron tayo. Kaya nga, yung dumaan ng Pasko, ano ang gagawin natin? Ibig sabihin ba, hindi na natin ipapakita yung natanggap natin pagmamahal na galing sa langit? What do we do now? Alam mo, ang intensyon ng Panginoon is this. Ang message ng Panginoon, yung kanyang great love, is God's love must be received, and we must celebrate it not just by giving gifts. Alam mo, ang talagang, kasi buhay tayo no? Ibig sabihin, ini-engage tayo sa mundong to at madami tayong nakakalamuhang mga tao. Madami tayong mga nakakausap na tao. No? At ang sinasabi ni God sa'yo, we are called to forgive because we are forgiven. Alam mo, may mga tao na extra grace is required. Yan. Yan yung kinoy ng anak ko. No? Sinasabi niya, may mga tao talaga na rough, nakainis-inis. Pero yung mga taong yan, kailangan natin patawarin. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon, hindi nga natin dinideserve yun eh. Kaya nga, we are called to love because
minahal tayo una ng Panginoon. Tapos, we need to give grace. Alam mo, yung grace na yan, ba't ka ba nagbibigay? No? Ba't ka ba nagbibigay? Because binigyan ako ng grasya ng Panginoon eh. Isipin mo, lahat ng pagpapalang natanggap mo ng buong taon. Kukunat pa ba yung kamay mo? Titiklo pa ba yung kamay mo? Hindi. Meron kang alam mo, sasabihin mo sa akin, pastor, wala naman akong pera. Hindi naman pera pinag-uusapan natin dito eh. Alam mo yung salita minsan na pag nagsasalita ka ng tama, hindi ka nakakasakit, magandang regalo na yan. Yung nag-a-uplift ka ng tao, magandang balita na yan, maganda ng simulan mo, matulungin ka, no? Nakita mo yung tita mo, hirap na hirap na mag-prepare ng Pasko. O kailangan madaming trabaho sa bahay, ikaw na mag-volunteer. Hindi na kailangan utusan. Ito yung grace, no? Yung pag nakikita ka, ito na asahan ko. Bakit? We are called God's children. Anak ka ng Diyos. Ang pangalan mo, Christian. Kaya nga, yung pagmamahal na nasa loob mo nandyan si Kristo, kailangan mong spread. Kahit tapos na ang Pasko, yan ang calling ng each and every one of us, especially dito sa NCF. And I'm calling you leaders. Nakatanggap na kayo ng grace eh. Nakatanggap na kayo tinitingala ng tao. Kaya nga kayo ang mag-i-spread, kayo yung mag-i-initiate. No? Sasabihin mo, mahirap naman, no? Mahirap naman maging leader. Hindi mahirap. Kasi hindi ka nag-perform eh. Nagre-return ka lang. No? Ang tawag dyan grateful. No? Grateful. Nagpapasalamat ka lang mga kapatid. Nagpapasalamat ka dahil alam na alam mo kung gaano ka minahal ng Panginoon. Kaya nga, what now? Ang sinasabi ko sa iyo, do your calling. Do your calling. Hindi mo lang just ni-receive ang pagmamahal ng Panginoon, ini-spread mo. Alam mo, isang napakagandang gagawin natin sa Pasko is ikalat natin itong pagmamahal. Gawin natin ng Jesus is God. Jesus is Lord. Sabihin natin sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakakilala sa Kanya, nakilala natin siya sa lahat. Kasi kailangan nila, dadating ang panahon that they need that Jesus is their Savior and Jesus is Lord. Magbabago ang kanilang buhay. Di ba? Ano na nga to? Ito talaga yung pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa kanila. Let's end with promise. Because love came down, ikaw ay fully love. Fully love. Ito yung verse 9, no? Hanggang inulit ko, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sin. Tignan nyo yung inyong screen, no? In-underline ko yung God showed His love. This is love. He loved us. Kaya nga, Christmas is about God's love na bumaba sa langit and that He loved each and every one. You are fully loved. Kaya nga, hindi ka kailangan, you are not compelled to even perform or even think about to work out that love. Dahil binigay sa iyo yan freely, hindi mo yan kailangan paghirapan pa. I-enjoy mo yan, kapatid. Yes, you are fully loved. Siguro mag-take tayo ng moment. Hinga ka ng malalim at sabihin mo, mahal ako ng Panginoon. Ulitin natin, sabihin mo, mahal ako ng Panginoon. Take a deep breath at sabihin mo ulit, mahal ako ng Panginoon. And Christmas is the proof. Christmas ang katibayan. Huwag kang magmaniwala sa mga kwento-kwento na kwento lang ang Pasko. Ito ay katotohanan, absolute truth that Jesus came down from heaven to earth. And this is the proof
that you are fully loved. Bakit? Bakit ka fully loved? Instead na bumaba dito, God chose you. Hindi lang bumaba dito si Jesus. Tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior. You are chosen. Ephesians 1, for he chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Ulitin ko yan, ha? For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Naku, anak, pag narinig mo, naintindihan mo itong verse na to, pag tinitignan ka ni Jesus, tinitignan ka ni God the Father, hindi niya na nakikita ang kasalanan na ginawa mo. Ang nakikita niya yung sacrifice ni Jesus sa iyo, kaya nga you are blameless, you are holy. Ang ibig sabihin ng holy, you are set apart. Meron ka pang gagawin na very, very important task ng millennia, no? Hindi ko pa nga rin maintindihan yung extent ng gagawin natin, pero napaka-exciting ng gagawa natin. Kaya nga, yung tinanggap niya, tinanggap ka sa special club. Isipin mo ilang bilyon ng tao sa mundo at tinawag kang anak ng Diyos. Wow! Pangalawa, you are accepted. Sabi sa Romans 15:7, accept one another. Then just as Christ, ulitin ko, accepted you. Tinanggap ka ng Panginoon. Para saan? To bring praise to God. Hindi mo na kailangan na kanino ba ako mag-a-apply. Hindi. Mismo si God, kinuha ka, tinanggap ka. Kaya nga sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo yung first name, kagaya ko, Freddy. I am Freddy Vasquez. Tinanggap ako. Ulitin mo ngayon, I am Freddy Vasquez. Tinanggap ako. Kung may pinaglalabanan kang pinaglalabanan kang kalungkutan, ito ang sabihin mo sa sarili mo para lumaya siyang spirit of loneliness na nasa puso mo ngayon. Ito yung maganda, no? Ito yung special na, this is several times sinabi ng Panginoon tong promise na to, you are never abandoned. Sa isa lang to sa verses kasi pag titignan mo, meron yatang 8 or 9 na paulit-ulit, inuulit tong temang to. God said, meron pang sinabi sa umpisa, kaya nga may tuldok-tuldok. God said, never will I leave you. Never will I forsake you. Kaya nga you are never abandoned. Siguro tong Paskong to, no? Madami na ang walang pera, no? Kasi tapos na yung Pasko December 28 na Papasok na ang New Year. Madami na yung nakakuha ng 13th month pay. Kung sino man nagtatrabaho, naubos na. O nakiuha mong aginaldo, ubos na. No? Yung iba naman nagtitipid. Naku, paubos na yung pera ko. Malungkot na ako. Hindi. When we receive God's love, and we need to reflect it to others. He promised, sabi din mo, to live in us and make His love complete in us. Alam mo, pag kinakalat mo, kasi minsan pag iniwan mo lang ang pagmamahal ni Kristo sa puso mo, hindi mo siya pinakawalan, hindi mo nire-reflect, hindi nalalaman ng mundo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka namumuhay bilang Kristiyano, namumuhay ka bilang silent Christian. Secret agent ika nga. Hindi mo makakamdaman. Ang sabi dito, pag yan ay kinakalat mo, His love complete in us. Kumbaga, merong may anointing no? Kung 1 to 10, ang makukuha mo lang siguro kalahati. Pero yung buo, pag natanggap mo at nire-reflect mo, buong buo. Ito yung testimony na nare-receive ko. Pag talagang lumalalim sa Panginoon, talagang hindi ko ma-fully express yung satisfaction na makukuha mo pag nire-reflect mo ang pagmamahal ng Panginoon. Napakatamis niya, napakasarap, hindi kaya bayaran niya ng pera, hindi kayang suklian ng promotion, ng wealth, but yung satisfaction na mararamdaman mo, yung itong love will make you complete.
pag ikaw ay nag-i-spread ng pagmamahal ng Panginoon at nakikita mo nakakapagsaya ka ng ibang tao, hindi ko ma-express kung paano ka sumasaya. At ang sabi dito sa 1 John 4:12, no? Yung verse natin, no? Yung last verse, no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and His love made complete in us. Ito ang Christmas message natin for this after Christmas, no? When love came down. This is my final declaration sa inyo mga kapatid. You don't have to chase love. Binigay na sa iyo eh. You don't have to earn love. Hindi mo na kailangan pagpaguran to. You don't even have to prove your worth. Minahal ka ng Panginoon while we were yet sinners. Love didn't wait for you to climb up. But love came down to lift you up. Merry Christmas sa mga kapatid. At ikalat natin ang pagmamahal ng Panginoon to each and every one of us. Once again, Merry Christmas.